Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapigil hiningang mga pasilip natin para sa paparating na chapter 1163 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad nga nating simulan ng mga patikim na to fam sa mga binitawang salita ni Im-sama patungkol kay Rox. Habang kaharap pa rin nga ni Im-sama sina Rox, Whitebeard at Kaido, ay tinawag niya si Rox bilang Davy Jones. Sumagot naman si Rox at mabilis na tinanggi ang pangalang tinawag sa kanya ni Im-sama. Sinabi dito ni Rox na hindi raw siya si Davy Jones, subalit gayon pa man, ay sinasang-ayunan niyang naunang binanggit ni Im-sama na ang pangakong pinagkasunduan ng dalawang individual ay kailangang tuparin. Base sa pag-uusap na ito ni Im-sama at Rox fam ay mukhang katulad ni Joy Boy ay meron ding malalim na kaugnayan si Davy Jones kay Im-sama. Ang mas nakakaintriga pa nga dito ay ang sinabi ni Im-sama tungkol sa isang pangako na kailangang tuparin. Alam niyo fam? Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung sino ba kina Im-sama at Davy Jones ang siyang nagbitiw ng pangakong to. Kung ito ba ay mismong si Im-sama, si Davy Jones, o kung ito ba ay isang pangako na pareho nilang pinagkasundo ang dalawa. At ang tanging may hahambing lang natin dito fam ay ang pangako na binitawan ni Joy Boy sa Mermaid Princess nung panahon ng Void Century. Kung matatanda nyo kasi fam, may natagpuan si Robin na isang poneglyph sa Sea Forest sa Fishman Island na naglalaman ng mensahe ni Joy Boy patungkol sa kanyang pangako sa Mermaid Princess. Sinabi sa pangakong ito ni Joy Boy na ililipat niya ang mga mamamayan ng Ryugu Kingdom mula sa Fishman Island papunta sa ibabaw ng lupa nang sa gayon ay mamuhay kasama ng mga tao. Yun nga lang fam, sa kasamaang palad ay nabigo si Joy Boy na tuparin ang pangakong ito, kaya naman nag-iwan siya ng isang mensahe sa parehong poneglyph upang humingi ng tawad sa Mermaid Princess. Ang nakakagulat naman nga dito fam ay tila ba parehong-pareho ang dulo ng mensahe ni Joy Boy sa Mermaid Princess. Kung ihahambing natin ito sa pinag-uusapan ni Im-sama at Rox sa simula ng kasalukuyang chapter. Sa dulo kasi ng paghingi ng tawad ni Joy Boy sa Mermaid Princess ay may isang panibagong pangako na nagsasabing bagaman nabigo nga raw siyang tuparin ang kanyang sinumpang pangako na paglipat sa lahi ng mga fishman upang mamuhay sa ibabaw ng lupa, ay meron naman daw isang individual na lalabas sa hinaharap na siyang tutupad ng pangakong to. O diba fam? Napansin nyo ba ang pagkakatulad ng huling mensahe na ito ni Joy Boy sa poneglyph? Hindi ba't halos kaparehong-kapareho ito ng sinabi ni Rox kay Im-sama na bagaman hindi nga raw siya si Davy Jones katulad ng tinawag sa kanya ni Im-sama, ay naniniwala pa rin daw siya na anuman nga ang pangako na siyang pinagkasunduan ay kailangang tuparin ng individual na nagbitiw nito. Grabe fam! Ano kayang totoong kaugnayan sa pagitan ni Joy Boy at ni Davy Jones? At bakit katulad ng pangako ni Joy Boy sa Mermaid Princess sa panahon ng Void Century, ay tila ba lumalabas ngayon na meron din palang binitawang pangako si Davy Jones kay Im-sama? Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Maaari kayang isang tao lang si Joy Boy at si Davy Jones? At ang totoo talagang pangalan ng maalamat na si Joy Boy ay Davy D. Jones? Ito nga kaya ang dahilan kung bakit labis na kinamumuhian ng mga Celestial Dragons ang lahi ng Davy Clan dahil nagmula pala talaga sa pamilyang ito si Joy Boy? Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam, may makikita na natin ngayon si Big Mom na sinamahan na rin ng kanyang kapitan na si Rox at ang kanyang mga crewmates na sina Whitebeard at Kaido sa pakikipaglaban ng mga ito kay Im-sama. At sa isang ang napaka-hype na eksena fam, ay makikita natin ang pinakamalalakas na miyembro ng Rox Pirates na magkakasabay na inatake ang malahalimaw na transformation ngayon ni Im-sama. Grabe fam,
Nakakatuwa talagang isipin na ang malalakas na mga pirata ng Old Era na siyang kaharap ngayon ng pinakamalakas na individual sa mundo na si Im-sama, ang siya namang magiging mga unang Emperors of the Sea ng panahong kasalukuyan. Sa kasamaang palad nga lang ay nagawa ng matalo ng bagong henerasyon ng mga maalamat na piratang to, katulad ni Whitebeard na pinabagsak ng mismong anak ni Rox na si Teach, si Big Mom na pinatumba ng magkasamang pwersa ni na Trafalgar Law at Eustace Kid, at syempre, ang strongest creature in the world na si Kaido na tinalo ng walang iba kundi ang paborito nating bida na si Straw Hat Luffy. Ngayon naman fam, may bumalik na muna ulit tayo sa ating spoilers, kung saan pagkatapos nga ng sama-samang pag-atake ni na Rox, Whitebeard, Kaido at Big Mom kay Im-sama, ay sandali namang lumipat ang eksena sa Roger Pirates. Dito ay makikita natin ang crew ni Roger na kasalukuyang nakikipaglaban sa iba pang mga crew members ng Rox Pirates. Nakakatawa namang makita fam na kahit ang mismong Rox Pirates ay nilalabanan na rin ang isa't isa, katulad din na Captain John at Ganzui na sa hindi pa sinasabing dahilan ay bigla na lang nagsimulang mag-away. Sa puntong to naman fam, may bumalik na ulit ang chapter sa makasaysayang paghaharap ng pinakamalalakas na crew ni Rox laban kay Im-sama. Subalit sa pagkakataong ito, ay sumalo na rin sa kanilang rambulan sina Garp at Roger. Tamang narinig nyo fam, sa eksenang ito na nga natin makikita na pinagtutulungan ng pinakamatitikas na mga individual ng Old Era ang pinuno ng world government at ang pinakamalakas na individual sa buong mundo na si Im-sama. Sa isang ang napakabangis na double page fam ay makikita natin sina Rox, Garp, Roger, Whitebeard, Kaido at Big Mom na magkakasamang nagpakawala ng kani-kanyang malalakas na mga atake laban kay Im-sama, at dito ay binuhos nila ang kanilang lakas para pataubin ang halimaw na nasa kanilang harapan. Yun nga lang fam, sa kabilangan ng pinagsama-samang finishing moves ng mga maalamat na mga pirata at marine ng Old Era ay para bang hindi man lang nauga si Im-sama. Sa una kasi fam, may tila na pinsala ng kanilang malalakas na mga atake si Im-sama. Subalit hindi nagtagal at mabilis na naghilom ang mga sugat ng halimaw at kagad itong nakarecover sa mga tinamo nitong pinsala. Grabe fam, imagine niyo yun? Ang pinakakinakatakutang mga pangalan hindi lamang ng lumang henerasyon kundi pati na hanggang sa panahong ito na sina Rox D. Sebec, ang living legend ng Marines na si Monkey D. Garp, ang mismong hari ng mga pirata na si Goldie Roger, ang strongest man in the world na si Whitebeard, at ang strongest creature na si Kaido, at ang pinakamalakas na babae sa Old Era na pumapangalawa lang kay Im-sama na si Big Mom, na nagsanim pwersa at binigay ang kanilang lakas upang magpakawala ng isang matinding pag-atake. Subalit sa dulo ay wala man lang itong naging epekto sa kanilang kalaban. Talagang nakakabiglang masaksihan fam kung gaano talaga kalakas ang may tuturing na final boss fight ng kwento. At kahit ang mismong mga pinakamalalakas na mga individual sa serye ay hindi man lang siya kayang bigyan ng kahit isang galos man lang. Ito sigurong dahilan fam kung bakit nasabi ni Roger na medyo napaga ang kanyang crew para makuha ang One Piece. Ibig sabihin siguro nito ay malaki ang bahagi na gagampanan ng One Piece treasure upang mapabagsak si Im-sama. Kaya na rin siguro hindi na nagtangka ang Roger Pirates na direktang labanan ng world government. Dahil sa God Valley incident pa lang ay nasaksihan na nila mismo kung gaano talaga kalakas ang pinakapinuno nito. Nangangahulugan lang yan fam na kailangan talagang magtulong-tulong ng mga ancient weapons at ng Joy Boy ng panahong to para matapatan ang tila ba walang hanggang lakas at malay mortal na katawan ni Im-sama. Pero alam nyo fam, ang mas nakakagulat pa sa lahat ng yan ay ang nangyari sa dulo ng chapter, kung saan pagkatapos nga ng pinagsama-samang atake ng pinakamalalakas na individual ng Old Era, ay nagawa pa ni Im-sama na makontrol ang pinakamalakas sa kanila. Walang iba kundi si Rox. Tamang narinig nyo fam,
Mukhang nagkatotoo na nga ang binanggit natin dati na pagkontrol ni Imsama kay Rox. Dahil sa chapter na to ay matagumpay na nagamit ni Imsama laban kay Rox ang kanyang technique na Domi Reversi, kung saan tuluyan na ngang nag-transform bilang isang demonyo si Rox. Ang mas malala pa dyan, fam, ay hindi lang basta-basta nag-transform si Rox, dahil inutusan rin siya ni Imsama na habulin ng kanyang mag-ina upang siya mismong tumapos sa buhay ng mga to. Grabe talaga ang twist na to, fam, dahil ang buong intensyon lang ni Rox sa pagpunta niya sa God Valley ay upang iligtas sina Aris at Teach. Subalit ngayon nga na nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ni Imsama, ay siya pa mismong tatapos sa kanyang pamilya. Alam niyo, fam, ang nakakagulat na pangyayaring yan ay nagresulta naman sa pagkakagulo ng mga One Piece fans. Dahil marami ang nagsasabi na wala raw sense ang ginawa dito ni Oda na pagkontrol ni Imsama kay Rox. Ipinupunto kasi ng mga fans na ito na kung si Rox nga raw na siyang tinuturing na pinakamalakas na pirata sa kanyang panahon ay nagawang makontrol ni Imsama, ay sino pa raw bang hindi niya kayang kontrolin? Mangangahulugan raw ito na kahit sina Garp at Roger ay magagawa rin palang mapasailalim ni Imsama sa kanyang kapangyarihan. Kaya kung ganon, ay paano pa raw kaya mananalo sina Luffy sa kanya sa Elbaf? Gayong si Rox nga mismo ay nagawa niyang kontrolin. Maganda naman ang naging sagot ng iba pa nating mga kapwa One Piece fans sa argumentong to. Dahil ayon nga sa kanila, ay dapat lang raw na maging ganito ka-overpowered si Imsama dahil siyang nagsisilbing pinakahuling kalaban ni na Luffy sa kwento. Bukod pa dyan, fam, ang kaharap ni na Luffy ngayon sa Elbaf ay hindi pa ang mismong katawan ni Imsama dahil nga sinapian niya lang naman ang katawan ni Ganko. At dahil nga raw dyan, ay hindi pa 100% ng lakas ni Imsama ang gamit niya ngayon sa God Valley at sa Elbaf. Kaya naman makakatiyak tayo na makakayanan pa silang tapatan ni na Luffy sa Elbaf Arc. Ang isa pang magandang halimbawa, fam, ng pagkakaroon ni Imsama ng walang kapares na lakas ay makikita natin sa parehong eksena kung saan nasilayan natin ang ancient painting sa Elbaf na mula pa sa sinaunang kasulatan ng Harley na nagmula sa Void Century. Kung mapapansin natin dito ay mismong si Imsama ang nire-representa ng halimaw na kalaban sa nasabing painting. At ang halimaw ngang ito na si Imsama ay nilalabanan ng iba't ibang mga lahi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig sabihin yan, fam, ay ang mismong buong mundo ng araw ang siyang lumalaban kay Imsama. Kaya talaga namang walang magagawa si Rox laban sa kanya. Pero bukod pa nga dyan, fam, ay meron pang isang napakahalagang detalye na makukuha natin sa paparating na chapter na siyang magpapaliwanag kung paano nga ba madaling nakontrol ni Imsama ang isang napakalakas na individual na katulad ni Rox. Makikita kasi natin sa dulo ng chapter na to na bago pa nga ginamit ni Imsama ang Domi Reversi para makontrol si Rox, ay sinubukan niya muna itong galitin. At may punto pa nga na pisikal niya pa itong sinaktan. Ibig sabihin yan, fam, ay pinuno muna ni Imsama ng negatibong emosyon si Rox bago niya ito sinubukang kontrolin. Katulad yan, fam, ng ginawa ng mga Holy Knights sa Elbaf kung saan ginalit muna ng mga ito ang mga giants sa pamamagitan ng pag-hostage sa kanilang mga anak. At sa punto nga na puno na ng mga negatibong emosyon ng mga giants, ay tsaka naman sila nagawang mapasailalim ni Imsama sa kanyang kapangyarihan at matagumpay na matransform sa kanilang mga demon forms. Dahil dyan, fam, ay nakakapag-alala tuloy ang nakatakdang paghaharap ni Imsama at Luffy sa Elbaf. Dahil alam naman nating madali lang mauto itong si Luffy at may pagkamagagalitin rin minsan. Kaya malaki ang tsansa na madali lang siyang malinlang ni Imsama upang mahuli siya ng kanyang Domi Reversi technique. Katunayan nga, fam, ay kahit nagamit na ni Luffy ang kanyang Gear 5 form, ay hindi pa rin niya maiwasang magkaroon ng negatibong emosyon. Katulad ng makikita natin sa eksenang to na nangyari sa katatapos lang na Egghead Arc. Siguro ito na rin ang pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ng magandang character development si Luffy.
At sa wakas ay magkaroon na siya ng kabuuang kontrol sa kanyang emosyon. Isang bagay na kinakailangan upang hindi siya mahulog sa pinakamatinding bitag ni Im-sama. Grabe Fab, kahit nasa flashback pa lang tayo ng God Valley, ay sobrang nakaka-excite nang makita ang mangyayaring pagkaharap ng person ni Im-sama at ng mga Holy Knights laban sa pinagsamang person ng Straw Hats at ng mga Giants. Hindi na talaga ako makapaghintay na magkaroon ng magandang moments sina Luffy, Zoro, Sanji at iba pang Straw Hats sa nagaganap na labanan sa Elbaf. Lalong-lalo nang magiging kinabukasan ni Prince Loki sa climax ng arc na to. Kung siya ba'y isang kalaban o kung siya na bang magiging bagong crew ni Luffy. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa napaka-hype na chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!